Hello po, magandang araw po sa inyo. Kami po ay mga estudyante ng Marikina Polytechnic College, kasalukuyang second year college at kumukuha ng BS Entrepreneurship, major in shoe and leather craft. Kami po ay naparito para mag-conduct ng interview sa inyo na isa sa mga gumagawa ng ganitong produkto po. Ang interview po na ito ay mahalaga po sa amin bilang estudyante na kumukuha ng kursong BS Entrepreneurship Major in Shoe and Leather Craft upang malaman po namin ng mga bagay-bagay ukol sa ganitong industriya na may kinalaman sa kursong aming kinukuha at upang matugunan po namin ang aming final project sa subject naming market research. Maaari po ba namin kayong ma-interview? Pwede. Ano pong pangalan niyo po? Orlando de Guzman Santos. Kayo po ba may-ari ng business nito? Oo. Kayo po. Ano pong pangalan ng business niyo po? Basta nakilala ko sa Tatay Oli. Ano pong specific products or yung ginagawa niyo po dito po? Sapatos lang. Sapatos. Kaya nang malaman na ako sa patero, 2 beses siyang nagpagawa sa akin ng Si sapatos. Duterte po? Wow. Isang brown at saka isang itim. Yan. Wow. Ano na po kayo katagal itong business na po? Gano'n na po katagal? Siguro mga 72 na. O, Tagal na rin po pala. matagal na. 62. Kayo po ba nagtatag o nagtayo ng business na ito po? Ako na rin. Kayo po. Dahil na simula pa, ako na ang antimano na tinuruan ng tatay ko na gumawa ng sapatos. Parang namanan niyo po gano'n? Sa simula po ba ay ganitong business talagang sinimulan niyo po? Oo, wala nang iba. Wala na. Kung okay lang po sa inyo, pwede po ba naming malaman kung magkano po yung kailangan na puhunan sa ganitong uri ng negosyo? Siguro mga 200,000. Saan niyo po pinarehistro? Ito po, nakarehistro po. Nakarehistro sa munisipyo. Kaya lang, ang ko, siyempre, kung tayo nakilala, laging libre, laging walang ano. Pero ang totoo niyan, nahirapan ako noong bago lang ako nagsisimula dahil hindi ako masyadong kilala. Nahihirapan ako dahil doon sa punan. Wala akong punan. Ngayon, nung ako yung nalaman nila na walang punan, binigyan nila ako ng konting nitigong ng punan. Kung okay lang po sa inyo, magkano po kayo yung binabayaran yung sa pagre-register po ng ganitong uri ng negosyo? Ang alam ko, dahil nagtayo ako ng tindahan, 56 na eh. Kaya mayaw na ako. May empleyado po ba kayo? Wala ako lang. Ay, ikaw lang po. Kamisis ko. Ano-ano po ang mga pangunahing makinarya o ang mga equipment na kailangan sa ganitong uri ng negosyo? Siyempre yan, makina na pang matananay. Tapos yan, dasdasan, na pandasdasan yan. At meron kaming pakinisan nasa loob. Saan- Tatlong klase ang dapat na mabili kung Ano sakali. po? Yun po Ngayon, yung pinaka-importante. Ultimo, yung mga molde, importante rin yan. Kasi kung wala namang molde, wala kang magagawang Kaya sapatos. nga po mahirap. Mm. Saan po kayo makakabili ng mga ganitong equipments po? Meron kong gawaan yan. Ano po? Yeah. Bukod Kasi, po sa mga gamit na po yan, may idadagdag pa po ba? O wala naman na po? wala na. Ayan lang po yung Yeah. pinakakailangan. Pag wala ang kulang ang isa, hindi ka na makakabuo ng sapatos. Ano naman po yung mga materials na ginagamit niyo po? Ang materialis namin na binili, kung umorder kami sa Bulacan, dumadating na rito Antimano. Dahil, siyempre, kilala naman ako. Kaya Antimano, bumabaksak na rito. Ano-ano po mga materials po yun? Yung pang-swelas ninyo, at saka yung pang-entrada, yung pang-ibabaw, sa kanyin na ako kinukuha. Pwede po ba naming malaman kung gaano po karami dito sa area natin ng mga supplier na materials sa ganitong uri ng negosyo? Marami. Marami. Dahil na dito, nagkakagaya-gaya kung saan mabili. Kung marami ng gawaan ng sapatos dito, dumami na ang mga pabrika ng mga tindahan ng sapatos. Saan po kaya located yun? Karamihan po. Yan lang. Diyan lang din po. Paano nyo po diniresenyo yung inyong layout upang maiwasan ng mga posibleng panganib na maranasan ng inyong mga manggagawa? Ay, hindi ako ganun. Gusto ko, magkapare-pareho kami. Pare-parehas po. Kung gumawa ako ng sapatos, hindi ako papares ng iba na pag gumawa ako ng style, ayaw mo nung kopyahin. Hindi, kopya ko lalo sa iyo. Parang ipapakita nyo po kung ano po yung design nyo para makita magawa din po ng iba. Kapares niyang, di ba, meron tindahan dyan sa harap ng munisipyo, yung brochures at saka yung topsider. Ang sinabi nila, sila ang nagpundar nun. Pero kitang-kita nyo naman sa TV at saka sa cellphone na ako ang nagtanyag ng brochures. At hindi nila alam yon. Ako lang ang nakakaalam. Kaya nang ipundar ko ang brochures, nang sabi nila, sila ang may pundar niyan. Pero hindi, ako ang nagpundar niyan. Ano pong mga klaseng mga disenyo meron po kayo dito?
Maraming akong design. Ang diferensya, kung nga na bibili lahat ng aking i-design, nauubos. Hindi ako makapag-stock ng kung kailan lang gusto kong i-display na para palabas, pakita sa kanila kung ano ang kayarihan ko. Wala na akong ma-display. Sa tingin mo po ba ay may sapat na pagpipilian ng disenyo ang iyong produkto upang matugunan ng iba't ibang gusto ng mamimili? Kaya ko talaga, kaya lang talagang wala na eh. Natanda na ako. Pero noon po kaya nyo naman. Pero Sa ngayon hindi po hindi naman. ko na kaya. May mga bago na po bang disenyo kayo ngayon na hindi pa po ninyo nagagawa dito po, sa business nyo po? Naiisip ko kasi maglabas ng design pero inaano ko naman paano itong aking nararamdaman. Medyo ulyanin na ako eh. Ito po, gawa nyo po to? Hmm. Ang ganda. Kaya lang, siyempre, yung aking ginagawa, meron ng may-ari niyan. Meron na po. Ayun nga po, may pangalan nyo din po pala. Oo. Tatay Oli. Ang ganda naman po ng gawa nyo. Magkano po yung ganito po? 1-3. 1.3. Mas maganda rin po kasi yung quality. Kasi ang quill, ang pinagmamalaki ko dyan, swila. May swelas. Hindi nababali. Sarili niyo pong design po to? Oo, sarili. Ano pong tawag po dito? Putol puntera, kung tawagin. Po? Broad juice, yung merong putol punterang ganon. Parang siya pong pangal. Ito, broad juice yan. Ang ganda po. Sa ngayong generation po, may balak po ba kayong i-adapt yung ngayong disenyo po? Wala kasi. Hindi ko na, wala akong naiisip na yung aking nalalaman sa sapato, baguhin pa. Paano niyo po ipopromote ang inyong mga produkto sa mga tao po? Ang sa akin, yung pinakikilala ko lang kung gaano ko patibay gumawa ng sapato. Kung sakaling pong may balak din po ba kayong yung business niyo po, ilalagay niyo po sa social media po ngayon? Parang yung mga Facebook, IG, TikTok, para po i-promote niyo po yung business niyo. Maraming nagsasabi niyan sa akin. At talagang halos lahat ng estudyante, yun ang binabalak. Pero ayoko na. Bakit? Pwede po malaman. Bakit? Dahil nasa edad na ako at wala na akong kasunod na mga anak ko na magmamana doon sa aking ginagawa. Ano po sa tingin ninyo ang mga pangunahing hamon sa ganitong uri po ng business na po na ganito? Ang unang-una talaga, ayusin mo yung trabaho mo. Yun po yung pinaka-challenge. Number one talaga yan. Yung makilala ka na ang trabaho mo ay magaling kaysa sa iba. Para po sa inyo, ano po kayo magandang gawin para matugunan po yung ganitong hamon? Yung patulong mo sinabi niyo po. Kailangan may tauhan ka. Ang diferensya, yung mga tauhan, kapag na tauhan, yung mga anak ko, hindi naman nila kursunada yung ganitong anak buhay. Ano po kayo mga sa ngayon po, yung mga problema na nararanasan nyo at sa tingin ninyo na nararanasan din po ng ibang negosyo sa ganitong business po? Ang akin, na ganitong trabaho ko, sapat na yung ako'y kumain. Hindi ako lumahangad ng iba pang hanap buhay na para umundag ako. Basta't yung akin, yung sapat na ako doon sa matugunan yung aking hanap buhay. Ano po kaya yung mga challenges na hinaharap nyo po ngayon? Ang aking ngayon talagang Pinaka-problema po ganun po. ang problema ko talaga negosyo, yung puhunan. Puhunan. Ano po kayo sa tingin yung maaaring solusyon po sa problemang po yun, tungkol sa puhunan po? Kasi maraming nagsasabi na kapares mo na estudyante na humingi sa opisyal, hindi ko kaya yan. Bakit po kaya kung pwede po matanong? May yain akong tao, hindi ako pwedeng marap na gano'n. Tulad ng sinabi niyo po kanina na kung sakali lang po, wala pong magmamana. Paano po kaya yun? Paano na po kaya itong negosyo niyo? Ang aking balak lang, kung wala na yung magmamana, yung panitilin nila na ang tatay nila ay sapatero, yun lang ang kanilang maging bukang bitig. Ano po may papayo niyo po bilang kinuha po namin kursong BS Entrepreneurship, major in Shoe Leather Craft? Ang sa akin lang, panungkapan ninyo dahil na sa aking hanap buhay, kung hindi ko pinanunungkapan to at hindi ko inaalala na baka bumaksak, siguro matagal na akong baksak. Kaya lang laging nasa isip ko yan. Kaya ang isang trabaho, kailangan panungkapan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa amin. Malaking tulong po ito sa aming pag-aaral at labis po namin nagpapasalamat.